I tightened in my grip on the sack of esin as I trudged along the dirt path back to our bahay. Bakit parang mas malamig ang hangin ngayon? I whispered to myself, though only the night answered with a rustle of leaves. Miguel. Miguel, a soft voice echoed behind me, but when it turned, there was nothing. Just the shadows of trees stretching across the path. My heart pounded. Sino yan? I muttered, stepping faster. You're not alone, the voice seemed to hiss, carried Ila the wine. I spun around, seeing only a fleeting silhouette that disappeared between the tall grass. I froze. The stories about aswangs Noa Lola used to tell. Could they be true? Stop scaring yourself, I said, trying to laugh, but it came out shaky. And my hands trembled as I clutched the sack tighter. Every step I took, I felt someone, or something, following me. Suddenly, a branch snapped behind me. Jump, swinging around to face a hunched old woman emerging from the shadows. Anak, she rasped, leaning on her cane. Hindi ka dapat nag-iisa sa ganitong gabi. Aling. Rosa. I gasped. Her face, wrinkled and sharp-eyed, seemed to pierce right through me. Ano nang ginagawa niyo rito sa dilim? I've been waiting for you, Miguel. The danger isn't far. Mga nilalang na hindi mo nakikita ang nagmamasid sa baryo, she said, her voice low but urgent. I swallowed hard. Mga aswang. The word barely left my lips, and my own voice sounded scared even to me. Yes, she said. Her eyes flickered like candlelight, serious and warning. You may laugh, but it is no fairy tale. Tonight, you will see the truth for yourself. I wanted to protest, to say it was just imagination. But the hairs on my neck stood up. Ano nang dapat kong gawin? I asked, my voice trembling. Follow me, she said, limping ahead, cane tapping against the uneven ground. There is a place you must see. Only then will you understand. As I followed, I stole glances over Anla's shoulder. Shadows danced in the corners of early eyes. Sino sila? Bakit parang sinusundan ako? I whispered. They watch, anak. Always. Protecting some, hunting others, Aling Rosa said without looking back. Tonight, you must learn to see beyond what your eyes can catch. A cold breeze hit my face. I shivered. And if I fail? If I get caught? I could barely imagine the horrors I had heard about in whispered tales around the fire. You will not fail if your heart stays true, she said firmly. But fear will test you, Miguel. It always does. The path narrowed. I stumbled over roots, my sack of asin swinging dangerously. I don't know if I can do this, I admitted, almost crying. You can, she said sharply, grabbing my arm to steady me. You are stronger than you think, and you must learn fast. The safety of your people may depend on it. I clenched my jaw, nodding. Okay, I'll be right. The word tasted bitter, laced with terror, but I forced myself forward. The forest opened into a small clearing, moonlight revealing a cluster of shadows that seemed alive. Noah's stomach twisted. Aling Rosa, ano ng mga ito? She lifted her hand. They are the Watchers, anak. Some call them spirits, others aswang. They wait, always hungry, always patient. I wanted to run, to drop the asin and flee back to my bahay. But her gaze held me in place. Miguel, she said softly, this is your reality. No one else can see them for you. Only you can protect what matters. I swallowed hard, feeling the weight of the night press on me. My hands shook. I don't know if I can, I admitted again, voice barely audible. You must. And you will, Aling Rosa replied, eyes full of a strange light.
Your fight begins now. The shadows shifted. A whisper slithered through the air, Miguel. And my heart jumped. I gripped the sack of asin tightly, testing fear and determination all at once. All right, I whispered to myself. I'll face whatever comes. And that was the moment I realized the night was no longer just darkness. It was a battlefield, and I was at its center. The night pressed down heavier than usual, and the sound of the alog carried through the air. I held my sack of asin tighter as I muttered, kailangan ko lang makauwi. Wala akong dapat katakutan. But a figure stood ila the riverbank, unmoving. My chest tightened. Sino ka? I called out, trying to sound brave though my voice cracked. The figure slowly turned, revealing eyes that glowed faintly in the dark. A smile stretched across his face, sharp and unnatural. Miguel, he said, his tone chilling. Alam ko ang dala mo. And my knees almost buckled. Paano mo alam ang pangalan ko? I whispered, taking one step back. He moved closer, his body bending in ways that weren't normal. Asin, hindi mo ba alam? Nakakabahala ang dala mong lakas. Asin lang to. I yelled, gripping the sack like a shield. Wala kang karapatang kunin ito. The man lowed, low and guttural. Hindi asin ang gusto ko, Miguel. Ikaw. Little brave caught. Lumayo ka. I screamed, reaching into the sack and throwing a handful of salt toward him. The grains scattered in the air, and as they hit his skin, he shrieked, smoke rising from where they landed. Aray! Isusumpa kita, he howled, retreating. His face twisted into something monstrous, teeth long and sharp, skin stretching, eyes burning red. My heart pounded so hard I thought I would faint. Aswang, the word escaped my mouth like poison. The creature lunged again, but I threw another handful of salt, my hands trembling. Umalis ka. Hindi mo ako matatalo. He hissed, clutching his arm where the salt burned. Hindi ka makakatakas, Miguel. Lagi kitang mahahanap. Then, with a swift leap, he disappeared into the shadows of the trees. I collapsed onto the ground, gasping. And my hands were shaking uncontrollably. Diyos ko, totoo pala sila. Hoy! A voice called from behind. I spun around, almost dropping the sack. Miguel, ikaw ba yan? It was Tomas, in may kapitbahay, holding a bamboo torch. He rushed over, eyes wide with concern. Anong nangyari sa'yo? Para kang namumutla. I clutched his arm. Tomas, may nakita akong tao, hindi tao, aswang siya. He froze. Aswang. Sigurado ka ba? Yes. I shouted, my voice breaking. Nakipag-usap siya sa akin. Sinabi niya alam niya ang pangalan ko at gusto niya ako. Tomas gripped my shoulders firmly. Kalma, Miguel. Humina ka. Nasaan siya? I pointed toward the trees. Doon. Tumakas siya matapos kong ihagis ang asin. Tomas, totoo ang mga kwento. He stared at me, conflicted, then nodded. Kung ganoon, hindi ka dapat nag-isa rito. Bakit mo ba pinipilit dumaan dito sa ganitong oras? I had no choice, I muttered, tears stinging in my eyes. Kailangan kong kumita. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Tomas raised his torch higher, peering into the shadows. Kung aswang nga ang nakita mo, baka bumalik siya. Tara na, samahan kita pauwi. I shook my head. Hindi lang ako ang target, Tomas. Sinabi niya lagi niya akong mahahanap. Anong gagawin ko? Una, Tomas said firmly, huwag kang magpapanik. Ikaw ang may asin. Iyan ang panlaban natin. Huwag mong bibitawan kahit anong mangyari. I tightened and my grip on the sack, nodding. Kung wala to, baka patay na ako ngayon. Exactly, he said.
Kaya makinig ka. Kung haharap ulit siya, hindi ka nag-iisa. May asin ka, may ilaw ako. Laban tayo. I stared at Thomas, his face glowing under the torchlight. Handa ka ba talagang sumama sa gulo na to? Delikado, Thomas. He gave me a small, determined smile. Mas delikado kung pababayaan kitang mag-isa. Kaibigan kita, Miguel. Hindi kita iiwan. Emotion tightened in my throat. Salamat, I whispered. Hindi ko alam kung kakayanin kong mag-isa. Makakaya natin, he said. Pero kailangan nating maghanda. Hindi na ligtas ang baryo. Kung nakita ka niya, baka sumunod siya hanggang sa atin. The thought made my stomach twist. Kung ganun, paano natin ipagtatanggol ang iba? Simulan natin sa pamilya mo, Thomas replied. Sabihan natin sila. Hindi tayo pwedeng tahimik. Kung aswang na ang humahabol sa'yo, ibig sabihin may mas malaking plano sila. I shivered. Sinabi niya lagi niya akong mahahanap. Parang ako ang gusto nilang targetin. Thomas tightened his grip on his torch. Kung ganun, lalabanin natin siya hanggang huli. I nodded, wiping my sweat. Okay. Pero Thomas, nakita mo ba ang itsura niya? No, he admitted. Pero sa itsura mo, naniniwala ako. Hindi ka ganyan kung wala kang totoong nakita. Eloy's voice shook. Mata niya parang apoy. Ngipin niya parang hayop. At nang tamaan ng asin, nasunog siya. Totoo ang lahat ng sabi ni Aling Rosa. Thomas' jaw tightened. Kung ganun, makinig tayo sa kanya. Siya lang ang makakatulong sa atin ngayon. I exhaled sharply, gripping the sack close to my chest. Hindi ko alam kung handa ako, Thomas, pero wala na akong choice. Wala na nga, he agreed grimly. At kung totoo ang sinabi niya, magsisimula pa lang ang lahat. I stared into the dark path ahead, every shadow now alive with threat. Kung ganoon, I whispered, handa akong lumaban. Pagdating ko sa baryo, agad kong napansin ang katahimikan. Wala ang karaniwang inay ng mga kapitbahay. Pumasok ako sa bahay, at naroon si inay, nakaupo sa may hapag. Inay, parang kakaiba ang paligid. Tahimik ang lahat, sabi ko, inilapag ang sako ng asin. Tumango siya, pero iwas ang tingin. Marami ang natatakot, Miguel. May mga bulong-bulungan na may mga kakaibang nilalang sa paligid. Huminga ako ng malalim. Hindi lang bulong-bulungan, inay. Nakita ko mismo. Aswang ang humabol sa akin kagabi. Napatigil siya, nanginginig ang kamay. Huwag mong sabihin yan ng malakas. Baka marinig ng iba. Bakit? Dapat malaman nila para makapaghanda tayo, giit ko. Hindi lahat ng kapitbahay mo mapagkakatiwalaan, sagot niya, halos pabulong. Minsan, ang kaaway nasa tabi-tabi lang. Nanlamig ako sa sinabi niya. Ano nang ibig mong sabihin? Bago siya makasagot, may kumatok sa pinto. Nang binuksan ko, si Lucille ang bumungad, kaibigan kong matagal nang tumutulong sa akin sa tindahan. Miguel, wika niya, pilit na nakangiti, narinig ko ang nangyari kagabi. Ayos ka lang ba? Lucille, nag-aalangan akong tumango. Pero muntik na akong mapahamak. Paano mo nalaman? Maraming nakakita sa iyo na tumatakbo kasama si Thomas, sagot niya, tumitig ng diretsyo sa akin. Siyempre, kumalat agad ang balita. Nagkatinginan kami ni inay, pareho naming ramdam ang bigat ng kanyang tono. Lucille, sabi ko, pwede ba kitang makausap sa labas? Lumabas kami at doon ko siya hinarap. Sabihin mo nga, saan ka galing kagabi? May nakakita sa iyo sa tabing ilog. Nagulat siya, pero agad gumanti ng tanong. Bakit, sinusundan mo ba ako? Hindi, mabilis kong tugon. Pero nakita kita mismo. Kasama mo ang dalawang hindi ko kilalang lalaki. Sino sila? Saglit siyang natahimik, saka ngumiti ng pilit. Mga kamag-anak na dumalaw.
Bakit, hindi ba ako pwedeng makipagkita? Napakagat ako sa labi. Hindi ganon, Lucille. Pero kakaiba ang itsura nila. Parang ayaw nilang makita ako. Umirap siya. Miguel, baka guni-guni mo lang. Pagod ka lang siguro. Hindi ako nag-imbento, halos pasigaw kong sagot. Alam kong may itinatago ka. At sa panahon na yon, hindi ako basta-basta magtitiwala. Biglang nag-iba ang tingin niya, malamig at matalim. Kung ganoon, huwag ka na ring umasa sa tulong ko. Lucille, mahina kong tawag pero umalis na siya, iniwan akong nakatayo sa gitna ng daan. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Tomas mula sa likod. Anong nangyari? Bakit parang galit si Lucille? Huli ko siyang nakita kasama ang dalawang estranghero, sagot ko, hinahabol ang hininga. Hindi ko alam kung sino sila pero hindi ako mapalagay. Sigurado ka bang hindi lang mga bisita? Tanong ni Tomas. Hindi, mariin kong sagot. Iba ang pakiramdam ko. At kung tama si inay, baka ang kaaway nasa mismong tabi natin. Napakamot ng ulo si Tomas. Kung ganoon, mas kailangan nating mag-ingat. Pero, Miguel, kaibigan mo siya. Baka naman nagkakamali ka. Hindi ko alam, bulong ko. Pero nakita ko ang tingin niya. Parang hindi na siya ang Lucille na kilala ko. Naglakad kami pauwi at habang daan, nakikita ko ang mga kapitbahay na nakasilip mula sa bintana, iwas makipag-usap. Bakit parang lahat nagtatago? Tanong ko kay Tomas. Takot sila, sagot niya. At kapag takot ang tao, kahit sariling kapitbahay pagdududahan. Natahimik ako. Ang bigat sa dibdib ko ay lalo pang dumoble. Hindi ko alam kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Pagdating sa bahay, kinausap ko si inay. Inay, hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Si Lucille parang may tinatago. Pero ayaw niyang umamin. Hinawakan niya ang kamay ko. Anak, sa panahon ng dilim, minsan, kahit pinakamalapit sa puso mo, kayang tumalikod. Kaya maghanda ka. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Pero paano ako makikipaglaban kung hindi ko alam kung sino ang nasa likod ko? Tanong ko, halos sumabog ang ulo sa bigat ng sitwasyon. Matututo kang makilala sila, sagot niya. Makikita mo sa kilos, sa salita, sa mata. Ang taksil, hindi kayang itago ang tunay na anyo habang buhay. Napalunok ako at tumingin kay Tomas. Kung ganon, magbabantay tayo. Hindi lang sa mga aswang, pati sa mga tao mismo. Tomas tumango. Handa ako. Pero Miguel, kailangan mong maging matatag. Lalo na kung ang kaibigan mo mismo ang kaharap mo. Bumalik sa isip ko ang malamig na tingin ni Lucille. Ang dating kaibigang pinagkakatiwalaan ko, ngayoy isang malaking tanong. At doon ko napagtanto, ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga aswang. Laban din ito sa sariling puso ko, kung paano harapin ang sakit ng pagtataksil. Nagmadali akong lumabas ng bahay nang marinig kong may sigaw mula sa dulo ng baryo. Tomas, sigaw ko, halos hindi makahinga habang tumatakbo. Anong nangyayari? Huwag ka na, Miguel. Dito, sagot niya, hawak ang isang bata na pumutok ang labi at may dugo sa buhok. Nasaktan siya habang tumakas. Paano nangyari yan? Tanong ko, hinahawakan ang balikat ni Tomas. Saan sila nanggaling? Sa gubat, mahina niyang bulong. May sumalakay. Hindi lang isa, marami. Nagkatinginan kami. Kailangan natin silang iligtas. Saan sila nagtatago? Tanong ko agad, pakiramdam ko ang laman ng dibdib ko ay umiikot. Sa lumang kubo ni Mang Roland, sagot Tomas. Nagtago ang mga bata doon. Pero may iniwan na bakas, mga paa na tila hindi normal. Kunin natin ang asin, sabi ko. Huwag nating hayaang madapa sila. Huwag kang magpumilit, mariing sabi ni inay nang sumunod na sumama sa amin. Delikado, anak. Hindi ko hahayaang ilagay mo ang buhay mo sa panganib. Kailangan ko to, inay, tugon ko, mahina pero matatag.
Kung hindi ako lalakad, hindi nila malalayo. Ako ang may asin. Tumigil si Tomas at tumingin sa akin. Hindi ka pwedeng mag-isa, Miguel. Dalhin mo kami. Ikaw at sina Althea, dala ninyo ang mga ilaw. Ako ang may asin. Mag-ingat tayo. Utos ko, ramdam ko ang responsibilidad na dumaloy sa ugat ko. Habang papalapit kami sa lumang kubo, naramdaman kong naging matulis ang katahimikan. Dito na, bulong ko, at dahan-dahan kaming pumasok. May gumulong na anino sa loob, pabulong na sabi ni Althea, at iyon ang nagpatigil sa dibdib ko. Tomas, hawakan si Lito. Tinuro nila ang isang silid kung saan narinig ang mahinang iyak. Labas kayo dyan, sigaw ko habang binubulungan ang dasal na hindi ko naaalala. Nakikita ko ang mga mata nila sa dilim, napailing si Tomas. Parang hindi tao ang mga ito. Magpasensya lang kayo, sagot ko, naglalapos ang dibdib. Ihahagis ko ang asin sa pintuan. Sabihin niyo sa kanila na tumakbo pagdating nila. Habang ginagawa ko ang plano, may kumatok na medyo malakas sa pinto. Miguel, huwag mag-atubili, bulong ni Althea. Hindi tayo pwedeng magpaligoy-ligoy. Kumuha ako ng isang dakot ng asin at hinagis sa nakasarang puwang ng pinto. Umalis kayo, sigaw ko, at kinabahan ako nang marinig ang pag-ungol mula sa labas. May tunog ng pagsisigaw, halakhak na hindi naman tao. Lumayo kayo sa amin, maingay na boses ang sumagot, at tumalbog ang mga tunog sa loob ng kubo. Habang naglalapit sila, pumipintig ang aking puso. Tomas, ilabas ang mga bata, utos ko. Althea, tulungan mo akong iwanan ang bukas. Pero Miguel, protest si Tomas. Ngayon, pagtugon ko, halos umiiyak sa takot at galit. Kung hindi, mamamatay sila. Pinaalalayan namin ang mga bata palabas, isa-isa, habang ako at Tomas nagtakbuhan upang harangin ang daan. Kunin mo ang asin, sigaw ko habang humahagis muli. Huwag kang titigil. Isa sa mga nilalang ang sumugod, mabilis, at si Tomas ay napilayan. Tomas, sigaw ko, at agad akong humarurot upang tulungan siya. May butas sa kanyang braso at dugo. Huwag kang titigil, hikbi ko. Pinilit kong magtiyaga kahit nanginginig na ang mga kamay ko. Naglalaban ang takot at galit sa loob ko. Kailangan natin silang mailigtas, sabi ko, halatang nag-aalab ang boses ko. Nang huli kong ihagis ang huling dakot ng asin, nakita kong unti-unting humina ang mga nilalang. May nasunog na bahagi sa kanilang balat at umalingaw-ngaw ang sigaw. Lumayo! Lumayas, ako mismo ang sumigaw. Ngunit may isang tunog ng pag-unat sa likod, isang malakas na ingay. Nagulat kami nang makita na may nalaglag na bubong at isang malaking piraso ng kahoy ang tumama kay Tomas. Tomas, nanginginig akong tawag, nagmadali akong tanggalin yon. Huminto ang mundo ko sandali. Hindi pwedeng mangyari ito, bulong ko, hawak ang mukha niya na maputla. Tomas, gising ka. Mabilis akong humarap sa mga bata na nakalayo, nanginginig at umiiyak. Okay lang kayo, tanong ko, at isa-isa nilang sinagot na, nanginginig pero buhay. Tumayo ako at tinulungan si Tomas. Kailangan nating ilabas siya, sabi ko sa sarili, at tulong ng Althea at inay, dahan-dahang inakyat namin siya sa bangko. Ngunit nang makita ko ang dugo sa braso niya, sumirit ang dalit ko. Bakit dumating sila rito? Bakit sinaktan nila ang mga bata? Tanong ko sa hangin, sigaw na puno ng kalungkutan. Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko, ang takot naglaho at napalitan ng matinding galit at determinasyon. Kung may kailangang isakripisyo, sasakripisyo ko, sabi ko sa sarili, at habang pinipiga ko ang braso ni Tomas, alam kong hindi na ako babalik sa pagiging takot lamang. Tomas humarap at bahagyang ngumiti. Miguel, salamat, bumisngis niya ng napakahina. Huwag kang magpasalamat, sagot ko, hawak pa rin ang braso niya. Gising ka lang, kailangan mong gumaling. Inay tumingin sa akin, may luha sa mata. Anak, magpahinga ka rin, pakiusap niya. Hindi muna, sagot ko. Tumindig ako at lumabas sa bakuran, tumingin sa buwan.
Hindi tayo pwedeng huminto, bulong ko. Kung may kailangang isakripisyo, ako na. Bumalik ako. Tomas, sasamahan mo ako bukas. Kukuha ako ng karagdagang asin at kagamitan. Ngumiti siya ng pilit. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Althea at Inay sabay na tumango, handa ring tumulong agad. Ano ba talaga ang tinatago ng mga matatanda sa baryong ito? Tanong ko habang naglalakad kasama si Inay at si Tomas. Bakit parang alam nila ang lahat pero hindi sila nagsasalita? Tahimik si Inay. Miguel, hindi lahat ng sikreto pwedeng ilantad ng basta-basta, sagot niya. Pero darating ang oras na malalaman mo rin. Ngayon na ang oras na yon, Inay, halos pasigaw kong tugon. Bawat gabi may banta. Bawat gabi may dugo ang sugat. Hindi na natin pwedeng itago ang lahat. Sumingit si Tomas, Miguel, kalma lang. Pero may punto ka. Kung may alam sila, bakit hindi nila agad sinabi? Doon biglang lumapit si Mang Bernardo, dala ang tungkod niya. Kaya ako nandito, anya, mabigat ang boses. Dahil oras na para malaman mo ang totoo. Napasinghap ako. Ikaw alam mo? Tama ka, sagot niya. Ako ang dato na nagbabantay sa sinaunang kaalaman. At ngayon, kailangan mong matuto. Bakit ako? Bakit hindi sila? Bakit hindi ang ibang matatapang, sunod-sunod kong tanong, ramdam kong nanginginig ang dibdib ko. Dahil ikaw ang may asin, Miguel. At ikaw ang nakapiling ng tapang kahit na nanginginig sa takot, paliwanag ni Mang Bernardo. Hindi lahat kaya yon. Tomas tumingin sa kanya. Kung tuturuan mo siya, tutulungan mo rin ba kaming lahat? Tutulungan ko kayo, sagot niya. Pero may kondisyon. Napatingin ako, kinakabahan. Ano ang kondisyon? Kailangan mong harapin ang pinakamalalim mong takot, sagot niya, tuwid ang tingin. At kailangan mong matutunang magtiwala sa sarili mong kakayahan. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, nanginginig. Ibig sabihin, ilalagay kita sa gitna ng ritual na hindi mo pa nararanasan, paliwanag niya. Kailangan mong maranasan ang nilalang na pinakakinatatakutan mo sa loob mismo ng iyong isipan. Kung hindi mo yon malalagpasan, hindi mo rin malalabanan ang mga aswang sa labas. Hindi ba delikado yon? Singit ni Inay halatang nag-aalala. Mang Bernardo, anak ko ang pinag-uusapan. Delikado, sagot niya walang alinlangan. Pero kung hindi niya dadaanan ito, wala tayong panlaban. Tahimik akong napahawak sa asin na nasa bulsa ko. Kung ito lang ang paraan, tatanggapin ko. Sigurado ka? Tanong ni Mang Bernardo. Sigurado ako, tugon ko. Kung kailangan kong harapin ang sarili kong takot, gagawin ko. Hindi lang para sa akin. Para sa ating lahat. Ngumiti si Tomas, kahit halatang kinakabahan din, Miguel, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Lumapit si Mang Bernardo at inilabas ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at lumitaw ang mga halamang tuyo, mga buto, at isang lumang tela na may kakaibang simbolo. Ano to? Tanong ko. Ito ang mga gamit ng aming ritual, paliwanag niya. Dito mo makikita kung anong klaseng dilim ang nasa loob mo. Huminga ako ng malalim. At kung bumagsak ako? Hindi ka dapat bumagsak, mariing sagot niya. Dahil kapag bumagsak ka baka hindi ka na magising. Natigilan ako pero pinilit kong umiti. Kung ganon, wala nang atrasan. Lumuhod si Mang Bernardo at nagsimulang mag-usal ng sinaunang dasal. Miguel, isara mo ang iyong mga mata, utos niya. Ganito lang ba? Tanong ko habang ipinikit ko ang aking mga mata. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo, dagdag niya. Huwag kang bibitaw kahit anong makita mo. Dahan-dahan, narinig ko ang kakaibang pag-ihip ng hangin. Ano to? Bakit parang may malamig na kamay na humahaplos sa akin? Takot mo yan, sagot ni Mang Bernardo. Harapin mo. Biglang may boses na bumulong sa tainga ko. Miguel, wala kang halaga, papatayin ka rin nila. Napasinghap ako.
Sino yan? Sino ang nagsasalita? Boses ng duda, sagot ni Mang Bernardo. Huwag kang makinig. Pero sunod-sunod na boses ang dumating, mga iyak ng bata, halakhak ng aswang, at ang tinig ng tatay kong matagal nang wala. Iniwan mo kami, Miguel. Wala kang nagawa. Hindi totoo yan, sigaw ko, nanginginig. Ginawa ko ang lahat. Kung ginawa mo, bakit sila patay na, sagot ng tinig. Napaluha ako. Hindi ko kasalanan, labanan mo, sigaw ni Tomas mula sa labas. Miguel, nandito kami. Napahawak ako sa asin sa aking bulsa, kahit nakapikit. Hindi niyo ako matatalo, sigaw ko. Ako si Miguel at hindi ako tatalikod. Biglang nagliyab ang simbolo sa tela. Narinig ko ang hiyawan ng mga boses na parang sinunog, at unti-unting nawala ang bigat sa dibdib ko. Pagdilat ko, pawisan ako at hingal na hingal. Natapos mo, sabi ni Mang Bernardo. Ngayon, handa ka na. Pero parang hindi pa sapat, sagot ko, humahabol ng hininga. Hindi kailanman sapat ang takot, tugon niya. Pero ang tapang mo, sapat para magsimula ng laban. Tumingin ako kay inay at kay Tomas. Hindi ako titigil. Kung anong lihim pa ang tinatago ninyo, kailangan ko lahat ng malaman. Kasi hindi lang buhay ko ang nakataya, buhay nating lahat. Mang Bernardo tumango. Kung ganoon, bukas sisimulan natin ang tunay na pagsasanay. At sa unang pagkakataon, kahit takot pa rin ako, nakaramdam ako ng pag-asa. Bakit ka laging nasa tabi ko, Miguel? Tanong ni Althea habang magkasamang nagbabantay kami sa labas ng kubo. Hindi mo ba naiisip na delikado rin para sa iyo ang palagi kang kasama ko? Hindi ko iniisip yon, sagot ko, nakatingin sa madilim na paligid. Mas iniisip ko kung paano kita mapoprotektahan. Ayokong maulit ang pinagdaanan mo sa kamay ng aswang. Napatingin siya sa akin, mahina ang ngiti. Salamat. Hindi ko akalaing makakahanap pa ako ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Althea, bulong ko, halos mahina. Hindi lang kapanatagan ang nakukuha ko kapag kasama kita kundi lakas. Tahimik siyang napatingin pero bago pa siya sumagot, biglang dumating si Lucille. Kaya pala palaging nandito ka, Miguel, malamig ang tono niya. May bago ka ng dahilan para kalimutan ang lahat. Lucille, bumuntong hininga ako. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ba, singit niya? Mula nang dumating si Althea, nakalimutan mo na ang mga pinangako mo sa akin. Anong pinangako? Tanong ko, gulong-gulo. Pinangako mong hindi mo ko iiwan, Miguel, halos sigaw niya. Pero ngayon, tingnan mo, nasa tabi mo siya, hindi ako. Sumabat si Althea, nanginginig ang boses. Lucille, mali ang iniisip mo. Hindi ko intensyon na agawin si Miguel. Mali, tawa ni Lucille na puno ng pait. Lahat ng ginagawa mo, panlilin lang. Paawa-awa, mahina, pero palihim na kinukuha mo ang atensyon niya. Lucille, tama na, pinigilan ko siya. Hindi ito panahon para mag-away tayo. Hindi panahon? Hindi ka na nagkaroon ng oras para sa akin, Miguel, sigaw niya. At ngayon sinasabi mong hindi panahon? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Lucille, nakikipaglaban tayo sa mga aswang. Ang buhay ng lahat nakasalalay. Hindi ito tungkol sa atin. Madali para sa iyo sabihin, balik niya. Pero paano naman ako? Ako na matagal mong kasama, ako na nagtiwala sa iyo, ako na, naputol siya nang hawakan ko ang braso niya. Lucille, hindi ko kinalimutan ang pinagsamahan natin. Pero hindi ko rin kayang pabayaan si Althea. Lahat tayo dapat magtulungan. Naiiyak na siya. Hindi mo lang ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Ako ang nandito bago pa siya. Tahimik si Althea, yumuko at halos bumulong. Kung ako ang problema, aalis na lang ako. Ano? Hindi, mabilis kong sagot. Althea, huwag kang aalis. Kailangan ka namin. Hindi niyo ako kailangan, bulong ni Lucille.
Ako ang kailangan mo, Miguel. Ako lang dapat. Lucille, pakinggan mo ako, sabi ko, halos pakiusap. Hindi ito tungkol sa pagpili ng isa sa inyo. Tungkol ito sa kaligtasan ng baryo. Kung hindi tayo magtutulungan, wala tayong laban. Pero pinipili mo siya, mariing tugon ni Lucille. Huwag mong pilitin akong pumili, sagot ko, ramdam ko ang bigat sa dibdib. Dahil kung pipili ako ngayon, lahat tayo ang talo. Nagpatuloy ang katahimikan, maliban sa huni ng kuliglig sa dilim. Naramdaman kong lumalalim ang sugat na hindi nakikita, hindi mula sa mga aswang, kundi mula sa pagitan naming tatlo. Kung ganoon, malamig na sabi ni Lucille, maghanda ka, Miguel. Dahil hindi lahat ng laban ay galing sa mga halimaw. Nagtataka akong tumingin. Ano ang ibig mong sabihin? Basta, sagot niya, at mabilis siyang umalis, iniwan kaming dalawa ni Althea. Miguel, mahinang tawag ni Althea. Pasensya ka na kung ako ang naging dahilan ng lahat ng to, hindi ikaw ang dahilan, sagot ko, hinahabol ang hininga. Ang totoo, matagal nang may binibitbit si Lucille. Ngayon lang siya pumutok. Pero mas lalo kang mapapahamak dahil sa akin, anya, halos umiiyak. Hinawakan ko ang kamay niya. Althea, hindi kita pababayaan. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, naniniwala ako sa'yo. Bakit? Tanong niya, nanginginig. Bakit kahit ganito, naniniwala ka pa rin? Dahil alam ko kung ano ang totoo, sagot ko. At alam kong hindi mo ako niloloko. Tumitig siya sa akin, may luha sa mga mata. Miguel, ngunit bago pa ako makasagot, bumalik si Tomas, humahangos. Miguel. Lucille. Althea. Kailangan ko kayo sa gitna ng baryo ngayon. Anong nangyayari? Tanong ko, kabado. May dumating na babala, hinal niyang sagot. At baka isa sa atin ang nagtaksil. Nanlamig ang katawan ko. Ano? May nagsabi sa akin, sagot ni Tomas, na may isa sa ating nagbigay ng daan para makapasok ang mga aswang. Napatingin ako kay Lucille na nakatayo sa malayo, nakatingin sa amin na parang may lihim na tinatago. Miguel, bulong ni Althea, kanino ka maniniwala? Napalunok ako, ramdam ko ang bigat ng tanong. Hindi ko alam, bulong ko, nanginginig ang boses. Pero kailangan kong malaman bago mahuli ang lahat. At sa sandaling iyon, ramdam ko, hindi lang mga aswang ang kalaban ko, kundi ang sariling puso at ang mga taong dati kong pinaniniwalaan, Miguel. Gumising ka, sigaw ni Tomas, mabilis akong nyugyob mula sa pagkakahiga. Ano nang nangyayari? Tanong ko, agad kong naramdaman ang lamig ng hangin at ang mabigat na presensya sa paligid. May aswang. Sinalakay nila ang baryo, hinal niya, sabay hatak sa braso ko. Narinig ko ang sigawan sa labas, mga yapak na nagmamadali, at ang nakakasulasok na amoy ng dugo. Diyos ko, bulong ko, nanginginig. Hindi tayo pwedeng tumigil, sagot ni Tomas. Halika. Paglabas namin, sinalubong kami ni Althea. Miguel. Tomas. Si Mang Bernardo naghihintay sa gitna. May dala siyang asin at langis. Bilis, sigaw ni Mang Bernardo, habang inaayos ang bilog na guhit ng asin sa lupa. Kailangan nating protektahan ang mga bata rito. Ano nang gagawin namin? Tanong ko, hawak ang maliit na kutsilyo. Tumayo ka sa hilaga, utos niya. Tomas sa timog, Althea sa kanluran. Ako sa silangan. Kapag lumapit sila, sabay-sabay tayong magtapo ng asin at bigkasin ang orasyon. Nanginginig ang boses ko. Kaya ba natin to? Kung hindi natin susubukan, lahat mawawala, sagot ni Mang Bernardo, matatag ang tinig. Narinig namin ang pagaspas ng pakpak. Miguel, sigaw ni Althea. Papunta sila rito. Handa na kayo, sabi ni Tomas, itinataas ang sisidla ng asin. Biglang bumagsak mula sa bubungan ang isang aswang, nakangisi, may matatalim na kuko. Ngayon na, sigaw ko. Sabay-sabay kaming nagbato ng asin. Umalinggaw ang kanilang daing, parang nasusunog ang balat nila. Orasyon, utos ni Mang Bernardo,
at sabay-sabay naming binigkas ang mga salitang tinuro niya. Ramdam ko ang panginginig ng lupa at ang pag-atras ng mga nilalang. Isa pa, sigaw ni Tomas, nagtatapon ng asin sa papalapit na dalawa. Huwag kayong titigil. Habang lumalaban, narinig ko ang iyakan sa kabilang kubo. May naiwan, sigaw ko. Huwag kang lalapit, babala ni Mang Bernardo. Bitag yan. Ngunit hindi ko matiis. Kung hindi ko sila tutulungan, mamamatay sila, tumakbo ako kahit nanginginig. Miguel, sigaw ni Althea, pilit akong hahabol pero pinigilan siya ni Tomas. Paglapit ko, tumambad ang dalawang bata, nanginginig sa sulok. Halika kayo, sigaw ko, inabot ang kamay. Sa likod nila, isang aswang ang dahan-dahang bumangon, naglalaway. Miguel, sigaw ng mga bata. Lumapit kayo, tili ko, sabay tapon ng asin sa mukha ng nilalang. Umalinggaw ang sigaw nito at umurong, nagbigay ng sapat na oras para mahatak ko ang mga bata palabas. Pagbalik ko sa gitna, sinalubong ako ni Mang Bernardo. Muntik ka nang mapahamak. Pero ligtas sila, hinal ko, yakap ang dalawang bata. Hindi pa tapos, sagot niya. Mas marami pang dumarating. At totoo nga. Mula sa dilim, kumikislap ang mga mata, 1, 2, 5, 10. Pumapaligid sila. Kung ito na ang huli, gawin nating makabuluhan, sabi ni Tomas, matatag ang kamay kahit nanginginig. Walang susuko, sigaw ni Althea, hawak ang sisidlan ng langis. Sabay-sabay naming itinapon ang natitirang asin, binigkas ang orasyon, at pinuno ng liwanag ang bilog na guhit. Ang mga aswang, nagsisigaw, umatras, at unti-unting naglaho sa dilim. Naiwan kaming lahat na hingal, basang-basa ng pawis at luha. Ligtas tayo sa ngayon, bulong ni Mang Bernardo. Tahimik akong napaupo, yakap ang mga bata. Ramdam ko ang hapdi ng sugat sa braso ko, at ang bigat ng lahat ng nawala. Nakakaligtas nga tayo pero may kapalit. Tumango si Tomas, seryoso. Miguel. Hindi na tayo makakalimot sa gabing ito. At doon ko naramdaman, hindi lang sugat sa katawan ang iniwan ng laban, kundi sugat sa kaluluwa naming lahat. Lucille, bakit nandito ka? Tanong ko, hawak pa rin ang sugatang braso, habang papalapit siya sa gitna ng baryo. Hindi mo naiintindihan, Miguel, sagot niya, malamlam ang mga mata, ngunit may halong ngisi. Lahat ng ginawa ko para mabuhay. Para mabuhay, halos pasigaw kong tugon. Ikaw ang nagdala sa kanila rito. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang ilan sa atin. Narinig kong kumuyom ng kamao si Tomas. Miguel, huwag na nating patagalin. Ibigay na natin siya sa mga matatanda. Sandali, sigaw ni Lucille, sabay abot ng kamay sa akin. Hindi mo ba naisip na ikaw din ang dahilan kung bakit sila dumating? Ikaw ang laging target dahil sa asin mo. Ginamit ko lang ang pagkakataon para mailigtas ang sarili ko. Hindi mo pwedeng isisi sa akin ang kasakiman mo, sagot ko, nanginginig ang tinig. Kasakiman? Hindi, Miguel. Kaligtasan, balik niya. Kung hindi ko sila inalaya ng impormasyon, ako ang una nilang kakainin. Ano nang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ko? Tahimik akong napahinto. Totoo bang kaya kong gawin ang ginawa niya kung ako ang nasa bingit ng kamatayan? Wala kang karapatang humusga, dagdag niya, luhaan na ngunit pilit na ninindigan. Karapatan, singit ni Althea, galit na galit. Winasak mo ang baryo, Lucille. Nilagay mo sa panganib ang mga bata, ang pamilya namin, lahat. Althea, mahina kong bulong, pilit na pinapakalma siya, pero ramdam ko rin ang parehong galit. Tumawa si Lucille, mapait. Magmamalinis kayo. Lahat kayo takot, lahat kayo handang magsakripisyo ng iba para sa sarili. Ako lang ang naglakas loob gawin ito. Hindi, mariing sagot ko. Hindi kita kayang patawarin. Pinili mong talikuran kami. Pinili mong maging kasangkapan nila. Lumapit si Mang Bernardo, mabigat ang tingin. Miguel, ano nang pasya mo? Maaari nating ibigay siya sa kaparusahan ng mga ninuno,
o hayaan siyang harapin ang sariling kapalaran? Napatingin ako kay Lucille. Kung patawarin kita, gagamitin mo lang ulit ang pagkakaibigan natin. Kung pababayaan kita, baka mas masahol pa ang kapalit. Kung talagang kaibigan mo ako, bulong niya, nanginginig ang boses, iligtas mo ako. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Kaibigan kita noon, sagot ko, mabagal at masakit. Pero ngayon, taksil ka na. At ang mga taksil may sarili silang hantungan. Hindi mo magagawa ito sa akin, sigaw niya, desperado. Ginawa mo na ito sa sarili mo, malamig kong tugon. Tahimik na sinalubong ng baryo ang desisyon ko. Si Mang Bernardo ang unang nagsalita. Hayaan natin ang mga anino ng kagubatan ang humusga sa kanya. Kung karapat-dapat siyang mabuhay, makakaligtas siya. Kung hindi, iyon ang kalooban. Nagpumigla si Lucille, umiiyak at nagmamakaawa, ngunit walang lumapit para tulungan siya. Dinala siya sa gilid ng kagubatan, iniwan sa dilim. Habang bumabalik kami sa baryo, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. Tahimik si Tomas, seryoso ang mukha. Tahimik si Althea, nanginginig ang kamay. Ako man, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Miguel, tanong ni Tomas sa mababang tinig, wala ka bang pinagsisisihan? Huminga ako ng malalim, pilit na nilulunok ang bigat sa dibdib. Mayroon. Pero higit na mas mabigat ang pagpatuloy sa kasinungalingan kaysa sa katotohanang masakit. Lumapit si Althea, mahina ang boses. Hindi lahat ng sugat nahihilom, Miguel. Pero kailangan natin mabuhay kahit masakit. Tahimik akong tumango, ngunit sa loob-loob ko, naglalaban ang awa at galit. Alam kong hindi ko na muling makikita si Lucille bilang kaibigan. At sa gabing iyon, natutunan ko na ang tunay na panganib ay hindi lang galing sa mga aswang, minsan, nagmumula rin sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan natin. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, sabi ko habang nakapalibot sa akin sina Tomas, Althea, at Mang Bernardo. Kung lalapit ulit ang mga aswang ngayong gabi, kailangan handa na tayo. Kaya ba natin, Miguel, tanong ni Althea, nanginginig ang tinig. Baka mas marami pa silang dala. Hindi na ito tungkol sa dami, sagot ko. Ito ay tungkol sa tapang natin. Kung ganoon, dagdag ni Tomas, maglagay tayo ng asin sa bawat pinto at bintana. Ako na ang bahala sa hilagang bahagi. Ako sa timog, sabi ko. Althea, bantayan mo ang mga bata. Mang Bernardo, ikaw ang magtatakda ng ritual. Tumango si Mang Bernardo. Handa akong ibuwis ang buhay kung kinakailangan. Pero tandaan mo, Miguel, hindi lamang lakas ang laban, puso rin. Napahinga ako ng malalim. Puso ang nagbibigay ng tapang. At ngayong gabi wala nang atrasan. Kung sakaling hindi na ako makabalik, biglang sabi ni Althea, gusto kong malaman mong hindi ko pinagsisihan ang pagtitiwala sa'yo. Napatingin ako sa kanya, nabigla. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lahat tayo'y lalaban para mabuhay. Pero minsan, bulong niya, ang laban ay may kapalit. Nagpatuloy ang usapan habang inihahanda ang depensa. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, mabilis, mabigat. Hindi ko alam kung galing sa takot o sa determinasyon. Miguel, sabi ni Tomas, nakalapit, kapag sumalakay sila, kailangan mong manatili sa gitna. Ikaw ang susi ng lahat. Hindi ako hihiwalay sa inyo, sagot ko. Kung mamamatay ako, mamamatay akong kasama kayo. Hindi mo pa ba naintindihan, sigaw ni Tomas? Ikaw ang kailangan mabuhay. Kung wala ka, mawawala ang pag-asa ng baryo. Tahimik akong napatingin sa kanya. At anong silbi ng pag-asa kung iwan ko kayong lahat? Tumahimik ang lahat. Ang hangin ay malamig, parang may dalang anino ng kamatayan. Paglipas ng ilang sandali, narinig namin ang mga alulong mula sa kabubatan. Dumadagundong, mas marami kaysa dati. Dumating na sila, bulong ni Althea. Handa na ba kayo? Tanong ko, hawak ang sako ng asin. Handa, sabay-sabay nilang sagot, kahit nanginginig ang mga kamay. Nang lumapit ang unang aswang, isinaboy ko ang asin.
Hindi kayo makakalapit sa amin, sigaw ko. Sumingasing ang nilalang, umatras, ngunit marami pang sumunod. Ang paligid ay napuno ng ingay ng halakhak at iyak ng mga halimaw. Miguel, sigaw ni Tomas habang hinahampas ang isa sa mga nilalang ng sibat. Sa kaliwa mo. Agad kong inihagis ang asin, tinamaan ang mata ng halimaw. Umatras ito, sumisigaw. Magdasal kayo, utos ni Mang Bernardo, sabay taas ng kamay at pagbigkas ng sinaunang salita. Umalinggaw ang kanyang tinig at parang may liwanag na pumalibot sa amin. Saglit kaming nakahinga ng maluwag pero ramdam mas marami pa silang paparating. Kaya natin mariin kong sagot. Hanggat humihinga tayo, lalaban tayo. Naramdaman ko ang pawis na dumadaloy sa mukha ko, ang bigat ng asin sa aking kamay at ang apoy sa dibdib ko. Ang takot na dati humahadlang sa akin ay unti-unting napalitan ng tapang. Miguel, sabi ni Tomas, habol hininga, iba ka na. Hindi ka na yung dating takot na tindero ng asin. Napangiti ako kahit saglit. Siguro nga, Tomas. Siguro ito ang tunay kong sarili, isang taong handang lumaban kahit kanino. Habang nagpapatuloy ang labanan, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Ang bawat sigaw, bawat sugat, bawat patak ng pawis ay nagpapatunay na hindi na ako takot. Ako ay tapang na. Ako ay apoy na hindi madaling mapapatay. At sa gabing iyon, alam kong nagsimula ang tunay na digmaan. Miguel, oras na, bulong ni Mang Bernardo, habang nakaluhod kami sa gitna ng baryo, nakapalibot ang mga aswang. Ano nang ibig mong sabihin, sigaw ko, hawak ang kanyang braso. Hindi ka pwedeng umalis, kailangan ka namin. Ang dugo ko ito ang magiging hadlang sa kanila, mahina niyang sagot. Ako ang magsisilbing sakripisyo. Hindi. Hindi ko hahayaan, nanginginig ang boses ko. Miguel, pakinggan mo, singit ni Tomas, hawak ang sibat. Ito lang ang paraan para makaligtas tayo. Hindi. May ibang paraan, halos pasigaw kong tugon. Mang Bernardo, huwag mong gawin to. Umiti siya, payapa ang mga mata. Hindi ka na bata. Kaya mo na. Ang laban ay nasa kamay mo na. Mang Bernardo, huwag, iyak ni Althea, nakahawak sa balikat niya. Anak, sagot niya, minsan, kailangan ang kamatayan para may mabuhay. Bago pa ako makasagot, tumayo siya at sumigaw ng mga sinaunang salita. Nagniningning ang paligid at agad na umatras ang mga aswang. Ngunit sa bawat salitang binibigkas niya, nakikita kong lumalakas ang apoy habang siya naman ay nanghihina. Mang Bernardo, sigaw ko. Tama na. Ngunit hindi siya tumigil. Sa huling sigaw, kumalat ang liwanag at napaatras ang lahat ng nilalang. Ang baryo ay naligtas, pero bumagsak siya sa aking harapan. Hindi bulong ko, nyugyog ang kanyang katawan. Bumangon ka, Mang Bernardo, kailangan ka namin. Walang tugon. Ang kanyang mga matay nakapikit na, at ang kanyang huling ngiti ay nanatili sa kanyang labi. Tomas. Althea, mahina kong sabi, patay na siya. Namilog ang mga mata ni Althea, tumulo ang luha. Hindi, bakit siya pa? Huwag tayong tumigil dito, mariin na sagot ni Tomas, bagamat nanginginig ang tinig. Iginapang niya ang buhay natin gamit ang kamatayan niya. Kailangan nating igalang yon. Umiling ako, hawak pa rin ang malamig niyang kamay. Hindi ako handa. Hindi ko kayang tanggapin na ganito na lang, Miguel, bulong ni Althea, tingnan mo ako. Hindi ka nag-iisa. Kung babagsak ka, lahat tayo ay babagsak. Huwag mong hayaang masayang ang sakripisyo niya. Napapikit ako, malalim ang hinga. Sa dibdib ko, may naglalaban na sakit at galit. Kung ganon ipapangako ko. Hindi na maulit ito. Hindi na mayroong mamamatay ng walang saysay. Anong plano mo? Tanong ni Tomas. Babangon tayo, sagot ko, mahigpit ang tinig. Hindi na tayo magtatago. Ako mismo ang haharap sa kanila kahit mag-isa. Hindi na sila muling maghahari sa baryo natin.
Tahimik silang tumango, ngunit ramdam kong takot pa rin ang nangingibabaw. Hinaplos ko ang katawan ni Mang Bernardo. Patawarin mo ako, hindi kita nailigtas. Pero dadalhin ko ang pangalan mo sa bawat laban. Ikaw ang dahilan ng bawat hakbang ko. Umihip ang malamig na hangin. Ramdam kong may kulang sa amin, isang haligi ng tapang na nawala. Pero sa pagkawala niya, may nagising sa loob ko. Miguel, sabi ni Althea, hawak ang aking kamay, handa ka na ba talagang harapin sila? Tumango ako. Hindi na ito tungkol sa takot. Hindi na ito tungkol sa asin o ritual. Ang lakas ay nasa atin, nasa loob. At gagamitin ko ang lakas na yon para protektahan kayong lahat. Sa unang pagkakataon, ramdam kong hindi na ako nakatali sa takot. Ang sakit ng pagkawala ay naging apoy na magtutulak sa akin pasulong. At sa gabing iyon, sa tabi ng malamig na katawan ni Mang Bernardo, ipinangako kong babangon ako. Hindi lang para sa akin, kundi para sa baryo, para sa lahat ng iniwan niya, at para sa hinaharap na hindi ko hahayaang agawin ng mga aswang. Lucille, wala ka na bang sasabihin? Tanong ko. Nakatitig sa kanya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Miguel, hindi ko alam kung paano magsisimula, mahina niyang sagot. Simulan mo sa katotohanan, mariin kong tugon. Dahil oras na para bayaran mo ang lahat ng itinago mo. Ginawa ko ang lahat dahil sa takot, bulong niya. Naniwala ako na kung susunod ako sa kanila, maliligtas ako. Pero maling-mali ako. Hindi lang ikaw ang nagdusa, singit ni Tomas, halos pasigaw. Dahil sa mga pinili mo, may buhay na nawala. Alam ko, iyak ni Lucille. Bawat gabi, naririnig ko ang tinig nila sa ulo ko. Ang mga sigaw, ang dugo, lahat bumabalik. Kung ganun, sabi ko, handa ka na bang akuin ang parusa? Tahimik siyang tumango, tumulo ang luha. Hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang tumakbo. Lumapit si Althea, nanginginig ang tinig. Bakit mo kami pinagtaksilan, Lucille? Wala ba kaming halaga sa'yo? May halaga kayo, sagot niya, humahagulhol. Pero pinili kong unahin ang sarili ko. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Napapikit ako, pinigilan ang sariling galit. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin ngayon. Pero natutunan kong ang kapatawaran ay hindi para sa nakaraan, kundi para sa kinabukasan. Patawarin mo ako, Miguel, pakiusap niya. Kahit hindi mo makalimutan, sana'y mapalaya mo ako. Hindi ko makakalimutan, sagot ko. Dadalhin ko ang sugat na iniwan mo. Pero hindi kita hahayaang maging alipin ng sarili mong kasalanan. Bayaran mo ito, harapin mo, at doon ka magiging malaya. Paano? Tanong niya, halos wala ng boses. Tutulong ka sa muling pagtayo ng baryo, sagot ko. Hindi bilang takas, kundi bilang taong babawi. Tahimik siya, bago tumango ng mariin. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Naglakad si Tomas palapit. Hindi ko alam kung kaya kitang tingnan ng walang galit. Pero tama si Miguel. Hustisya ang kailangan natin, hindi paghihiganti. Salamat, bulong niya, halos pabulong. Napatingin ako sa paligid, sa baryo na unti-unting muling humihinga. Ang lihim mo ang muntik ng sumira sa atin. Pero ngayon, magiging dahilan ka ng pagbangon. Hinding-hindi ko na ulitin, sabi niya. Lumapit si Althea at marahang hinawakan ang kamay ko. Miguel, tama ang ginawa mo. Hindi mo siya pinatawad ng buo, pero hindi mo rin siya tinuluyan. Iyon ang hustisya. Hindi ito madali, sagot ko, tinitigan ang mga abo ng sinunog na kubo sa tabi. Pero kailangan. Tahimik kaming lahat, pinapakinggan ang ihip ng hangin. Sa loob ko, may sugat pa ring nananatili, isang alaala ng mga nawala at ng pagkakanulo. Ngunit natutunan kong kahit ang pinakamalalim na sugat ay hindi kailangang manatiling bukas. Maaari itong maging peklat, hindi para kalimutan, kundi para maalala. At sa gabing iyon, habang nakatayo si Lucille sa tabi namin, alam kong nagsimula na ang pagbabayad ng lihim.
Hindi ito wakas ng sakit, kundi simula ng bagong kabanata. Ang baryo ay muling ligtas, ngunit dala ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Hindi ito mawawala, pero dala ko rin ang aral. Ang tunay na hustisya ay hindi nakabatay sa paghihiganti, kundi sa pagbabagong pinili nating yakapin. Natapos na ba talaga? Tanong ni Althea habang nakatingin sa nag-aalab na langit sa dapit hapon. Hindi ko alam kung masasabi kong tapos na, sagot ko. Pero ngayon, tahimik ang baryo. At iyon ang pinakamahalaga. Parang mahirap paniwalaan, bulong ni Tomas. Dati, bawat tunog sa dilim, kinatatakutan natin. Ngayon, nakaupo lang tayo rito, walang humahabol. Hindi ibig sabihin na wala ng panganib, paalala ko. Pero natutunan na nating lumaban. Hindi na tayo basta-basta bibigay. Lumapit si Lucille, mababa ang ulo. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako rito. Hindi pa yon kapatawaran, tugon ko. Pero simula ito ng pagbabayad. At iyon ang kailangan. Gagawin ko ang lahat, sagot niya. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Kung ganon, sabi ko, simulan natin sa pagtulong sa baryo. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Tahimik sandali habang nakikinig kami sa huni ng mga ibon at ihip ng hangin. Miguel, tanong ni Tomas, ano na ang susunod para sa atin? Ang susunod ay ang muling pagtayo, sagot ko. Hindi lang ng mga bahay, kundi ng tiwala, ng tapang, at ng pagkakaisa. Parang ang hirap, bulong ni Althea. Pero kasama kita. Kahit saan, kahit kailan. Napatingin ako sa kanya, ramdam ang bigat at init ng kanyang mga mata. Salamat. Hindi ko magagawa ito mag-isa. Hindi mo kailanman kailangang mag-isa, sabi niya, mahigpit na hawak ang kamay ko. Alam mo, dagdag ni Tomas, matagal ko nang iniisip. Baka kaya tayo pinili ng tadhana para rito. Hindi para matakot, kundi para matuto. Siguro, sagot ko. At natutunan ko na ang asin at ritual ay mahalaga, pero hindi iyon ang totoong sandata natin. Ano kung ganon, tanong niya. Ang loob, sagot ko. Ang tapang. Ang pagkakaisa. Iyon ang tunay na panlaban sa dilim. Napangiti si Althea. Tama ka. Kung hindi tayo nagtiwala sa isa't isa, matagal na tayong natalo. Pero hindi natapos sa pagkapanalo, sabi ko. Kailangan nating alagaan ang ating baryo. Kailangan nating ituro sa susunod na henerasyon ang lahat ng aral na ito. Lumapit si Lucille muli, mahina ang boses. Kung papayagan niyo ako, tutulong akong magturo. Hindi ko mababawi ang lahat, pero maari akong magbigay ng babala, ng leksyon, ng katotohanan. Tinitigan ko siya. Hindi madaling makuha ang tiwala ng lahat. Pero kung totoo ang sinasabi mo, panahon ang magsasabi. Handa akong hintayin yon, sagot niya. Tahimik kaming lahat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel at pula ay bumabalot sa buong baryo, para bang sinasabi ng langit na may bagong umaga pagkatapos ng dilim. Miguel, sabi ni Tomas, pakiramdam ko, simula pa lang ito. Tama ka, sagot ko. At ngayon, handa na ako. Handa na tayong lahat. Sa aking puso, may mga sugat na hindi kailanman mawawala, mga alaala na habambuhay kong dadalhin. Ngunit habang nakatayo ako roon, kasama ang mga taong minsan kong pinaglaban at pinag-alayan, alam kong hindi lahat ng sugat ay sumpa. Ang ilan ay paalala ng katapangan, ng pagkakamali, ng pagpatawad, at ng pagbangon. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang langit, napangiti ako. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil natutunan ko na kahit kailan ay hindi ito tungkol sa katapusan. Lagi itong tungkol sa bagong simula.